Karaniwan, isang pamamaraan ng pagpapagaling at paghihilom sa mga taong may addiction. Addiction sa alak, sa droga, sa sex, sugal at marami pang iba ay yung tinatawag na aversion therapy. Ipinapaunawa doon sa addict na ito ang sasapitin mo kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, na mawawasak ang pamilya mo, makukulong ka, maraming mga bagay na hindi magandang katanggap-tanggap sa buhay mong mangyayari. At unti-unti kapag naunawaan na niya yung mga consequences ng kanyang pagiging addict, ngayong iba ngayon nangyayari na at nangyari na, saka lamang siya nagsisimula na labanan kung ano man yung mga binanggit na mga consequences ng pagiging isang addict. Kaya nga ito'y therapy, pamamaraan upang paghilumin, pagalingin, upang kasuklaman mo na yung ginagawa mo dati. Kaya aversion ang tawag. Parang ganito rin yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Pinasabi dito na sa kahuli-hulihan sa katapusan ng panahon, sa paghuhukom, bagamat ang Diyos ay parang isang mangingisda na naghagis ng malaking lambat, lahat ay pwede na mahuli doon sa lambat sa paghuhukom. Pero ang problema, hindi lahat ng isda na mahuhuli ay karapat-dapat na ibukod at pakinabangan ng tao. Meron ding mga isdang masyado pang maliliit na bansot na siguro sa kakagawa ng kasalanan, kaya hindi lumaki, kaya itinapon din sila. At ganon din, pinasabi niya at inuulit niya, ihahagis sa pugon na nagniningas sa paghukom ang mga taong gumagawa ng masasama. At siyempre, ang nais ng Diyos ay kasuklaman natin ang kasamaan at ang kasalanan at tuntunin natin ang daan at landas ng pagbabago. Kaya nga sa kauli-ulihan ng Ebanghelyo, sinasabi dito, tulad ng isang puno ng sambayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Kasi ang taguan natin ay ang ating puso, ang ating pagkatao. Di masyadong nakikita ng tao ang ating totoong kulay. Marami tayong pwedeng itagong magaganda at masasama rin sa ating pagkatao. Outwardly, sa appearance natin, maaari tayo maging kagalang-galang at karispe-respeto, pero marami pala tayong bagay na nagpapaitim ng ating budhi at kaluluwa. Kaya sinasabi ng Panginoon, ilalabas dapat ng tao kung anong meron siya. Sa aversion therapy kasi parang isusuka mo yung mga bagay na dapat na kasuklam-suklam sa buhay mo. At ang luma ay siyempre yung ating lumang pagkatao. Hindi tayo magiging isang bagong tao sa pamamagitan ng Espiritu kung hindi natin isusuka yung mga bagay na ayaw natin sa ating pagkatao, lalo na ang kasalanan. Kaya nga isang sintomas ng taong nagkakaroon na ng conversion ay unti-unti niya nang kinasusuklaman ang kanyang nakaraang buhay na punong-puno ng kasalanan. Ayaw niya na itong balikan at siya'y nagsisikap na magbagong buhay. Dahil siya rin naman ang nahihirapan, siya rin ang magdadala kung anumang kasama ang meron siya sa kalooban. Sabi nga kung anong
Dala mo, bit-bit mo, pasan mo, yun ang magpapabigat sa iyo. At kung pati yung masasamang bagay ay daladala mo sa iyong buhay, lalong magpapabigat yun sa iyo. Kinakailangang alisin. Kuminsan, dahil ayaw nating magbago, Diyos na mismo ang nagpapalis ng kasobrahan sa ating buhay. Parang tayo tinutugis ng Panginoon upang habulin tayo sa ating paulit-ulit na pagtakas sa pagbabago. Ayaw natin hanggang sa tayo masukol. Yan yung tinatawag na rock bottom experience. Yan yung tipong wala na tayong pupuntahan. At nararanasan din yan ng mga adik. Pag na-realize nila na wala na silang depensa, saka lang nila nare-realize, susuko na ako sa Panginoon. Di ko na kaya ang aking buhay. Pagkat kung di mo naman isusuko sa Panginoon, kanino ka susuko? Magpapatiwakal ka? Wawakasan mo ang iyong buhay? Wawasakin mo ito? Kung hindi mo pipiliin ng Diyos, hopeless ka. Hindi ka mapagagaling sa anumang addiction o kasalanan na mayroon ka. Kasi lahat ng addiction ay nag-uugat, mga kapatid, sa kasalanan, unresolved kasalanan, mula pa kuminsan sa ating pagkabata, namihasa na yung ating puso at isip na gawin ito. Kaya dahil ito'y nasa sistema na natin, ang hirap-hirap na tanggalin, malibang tayo'y tuwangan ng Diyos sa Kanyang grasya at ng medisina, ng siyensya, upang tayo totoong gumaling sa anumang bagay na umaalipin sa atin. Kasalanan man o mga sakit tulad ng addiction na maraming mga tao. Kaya ngayon tayo umaasa at nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos na bakit hindi nga ba tayo mapagagaling ng Diyos samantalang siya ang dakilang tagabuo, tagahilom ng lahat ng bagay, physical, mental at saka siyempre spiritual na bahagi ng ating pagkatao.